niya ayaw niya. Ganyan talagang buhay eh. Sophia, tama si Enesita. Tanggapin mo na lang ang katotohanan para makapag-move on ka. Hayaan mo sila magpakaligaya ngayon. Tignan mo, darating ang panahon, makakarma ang mga immoral na yan. Oo, sige, nandun ako. Pero hindi ako papayag na hindi niya kami sustentuhan at kailangan paghatian namin ang pinundar namin dalawa. Ay, Sophia, tama lang yon. At saka huwag ka nang umiyak, makakatagpo ka rin ng kapalit niya. Huwag ka mag-alala ka ng mga kaibigan mo, bahala magharap na ipapalag mo sa kanya. Tama, Sophia. Pretty woman, walking down the street. Aba, may meeting pala ang grupo ng mga makukulam. Dito, Sophia, nandito na kayo? Naku, baka tinatawagan ako ni Puputsuro. Hoy, lalaki, alam mo ba kung anong oras na? Pakitranslate. Ibig sabihin, late ka nang pumasok. Okay, I'm sorry, pero gusto kong malaman nyo lahat na kahit nalilate ako, nagtatrabaho ko ng maayos at hindi ko inaaksi ang oras ko sa pakikipagchismisan. Ngayon naman, kaya ako na-late dahil inaya ko muna ang magandang bilibining ito sa tabi-tabi na magmerienda muna para naman makapag-usap naman kami ng walang mga matang nagmamasid sa paligid. At walang mga tenga nagkalat para pakinggan ang pag-uusap namin. Kung sa bagay, hindi kanya talaga sa showbiz, laging nakabantay ang reporters para makakuha ng scoop sa aming mga artista. Iba na ang big time. Kapal, tigilan niyo ako, upakan ko yan. Sandra, pakitranslate niya ulit ang sinabi niya. Mamili ka ako sa dalawa. Ipakain ka namin buhay sa buwaya o ibaon sa lupa at gawing fertilizer. Ano, mamili ka na? Ito, hindi naman yan ang sinabi niya. Easy lang. Alam mo naman pala ako kaya umubak Huwag sa'yo. naman, gusto ko lang yung mas malinaw. Ikaw talaga, alam mo namang mahina ako sa bat. Naku, tumatawag ang puputsuro ko. Hello? Naku, I'm sorry, may puputsuro. Ay, honey bunny, pinatay ko talaga. Ay, tama na. Kumusta na? Nasaan ka na, mahal ko? Hi, girls. Remember, we're friends. Paano? Bababa na ako. Ay, ang kapal talaga ng mukha niya. At ito naman si Efrain, anak ng tanga. Wala ka alam-alam na niloloko lang sa kirida niya. Hay, Sophia, hayaan mo na sila. Huwag ka mag-alala, darating din ang araw na malalaman ni Efrain ang ginagawang pagtataksil sa kanya ng babae niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba, lahat ng gawain masama ay may kapalit na karma. Basta relax ka lang, hayaan mo sila. Inesita! Nasaan ka ba, ha? At bakit nakapatay yung cellphone mo? Siguro may kasama kang iba, no? Ano? Ay, puputsuro, minahal ko na, magpapaliwanag ako, okay? Una, sinadya ko talagang patayin ang cellphone ko dahil ayoko maka-istorbo sa hearing ni Mrs. Sofia. At pangalawa, natatakot ako na tawagan mo ako at sabihin iiwan mo na ako. At babalik ka na sa iyong asawa, mamamatay ako kapag nangyari yun. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba may pupo? Oy, ganun ba? Sige, I'm sorry, mahal ko. Pero bakit mo naman yung naisip? Paano mo naman nasabing iiwan na kita, ha? Hindi mangyayari yun. Dahil wala akong planong iwanan ka. Yung hearing namin kanina ay for formalism lang. Hindi ba sinabi ko naman yun sa'yo? Kaya panatag mo naisip mo, ha? Ay, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa balitang yan. Sa wakas natanggal na rin ang bigat sa dibdib ko at nawala na rin ang takot ko. Ay, mabuti naman, sweetie. Sige na, magtrabaho ka na at ipanatag mo naisip mo, ha? Hindi kita iiwan, ha? Ano, sunduin kita mamaya? Sige, my honey bunny. I love you very, very much. Puputsuro. Mukha ka dyan? Sir Hugo, kumusta? Kinukumusta mo ako? Pues, masaya. At in super duper to the max talaga, ang saya. Yung parang gusto mo pumatay ng tao sa sobrang saya. At alam mo kung bakit ako masaya? Dahil bukas ang deadline ng design ko para sa next collection. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako natatapos dahil anong oras na? Wa-appear pa rin ang modista at modelo. At higit sa lahat, wala makatulong sa akin sa inyong lahat. Dahil puro kayo mga tanga. Kaya mas gugustuhin ko pa ngayon na ako na lang ang mag-isa ang magtrabaho. Kesa naman tuguin ako sa inyong lahat. Ang pagiging modelo, ang hindi ko lang kaya rin na gawin ngayon. Dahil baka bumuka ang lupa at lamunin akong bigla. Ngayon, sabihin mo sa akin, tama lang na magsaya ako, di ba? Pero sir, huwag na kayo magtampo. Nandito na naman ako eh. Che, saan ka na naman pagaling, ha? Nag-meeting na naman ba ang Federasyon ng Ugly People? Abel, ano latest issues na nasagap mo? Hindi naman sa ganon. May mabigat kasing problema si Sofia at bilang kaibigan, di na maya ko sandali. Ngayon, humihingi ako ng dispensa at hindi ako nakabalik. Aba, may problema pala ngayon ng babaeng walang period kung magsalita. Eh ako, alam mo ba kung ano problema ko ngayon? Eh kung ako rin kaya, palitan ko na rin kaya na mas bata, ang matandang pasaway na tulad mo. Para kasi may hawig ang problema ko sa problema ng asawa ni Sofia. Ngayon, magkaliwanag ganyan tayong dalawa, Inesita. Sino ba ang boss mo? Ako o si Sofia? At pangalawa, sino ba nagpapasahod sa'yo? Si Sofia ba o ang Ikomoda? Ngayon, kung ako ang boss mo at ang Ikomoda nagpapasahod sa'yo, pues, unahin mo ang problema dito. Kung ayaw mo si Santing kita, Inesita. Maliwanag ba? Kung hindi ko na matanda.
dyan, nababataan niyo pa, pero parang nakaisisetaan niyo sa sobrang bagal kumilos. Mami Nisita, Bakit? nag-aalala ko kay Mrs. Sofia. Ano po ba ang lagay niya ngayon? Huwag kang mag-alala. Okay na siya. Makikipaghiwalay na siya ng legal kay Efrain. At higit sa lahat, hahatiin na ang ari-arian nilang mag-asawa. O ano, masaya ka na, Jenny? Hahatiin ang ari-arian nila. Alam mo ba, Marcy? Tumawag na ako sa rent-a-car. Sabi nila sa akin, puntahan ko na lang daw yung coach mamayang alas 6 ng hapon at doon na lang daw ako magbayad tapos babalikan na kita rito. Bakit? Huwag mo sabihin umuurong ka na. Natatakot lang ako. Na baka mahuli tayo? Ay naku, Marcy, alam kong posible yung mangyari yan kaya pinaghandaan ko na yan. Nagbaon na ako ng cyanide pill sa bag ko para kapag nahuli niya tayo, iinamin ko agad yun bago niya ako mapatay sa sobrang galit. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Higit pa doon, Patricia. Natatakot ako makitang may kasama siyang ibang babae. Ikaw mo, Ada? This is Berta Gonzalez. Sino po gusto niyo makausap? Magandang araw. Ako si Julia Pinson Solano, ang mama ni Beatriz Pinson Solano, na assistant ng presidente niyo dyan. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Ikinagagala ko kayong makilala. Ganon din ako, Miss Berta. Siya nga pala, alam kong isa ka sa mga kaibigan ng anak ko si Betty dyan sa Ikomoda. At alam mo rin, na birthday ng kaibigan niyo ngayon. At dahil sa birthday niya, naisip ng papa niya, nabigyan siya ng party mamayang gabi dito sa bahay. At imbitado kayong lahat dyan. Talaga, Mrs. Solano? Sige po, pupunta kami. Nahiya nga ako sa inyo dahil may balak na yata kayo dyan. Magsiselebrate yata kayo mamayang gabi. Kami? Oo, kayong mga kaibigan niya. Yun ang ipinaalam niya sa amin dito sa bahay. Pues, pasensya na po, pero hindi ko po alam ang tungkol dyan. Ang ibig ko sabihin, baka wala pa ako nung magplano sila. At saka, ayaw kasi ng papa niya na lumabas siya mamayang gabi. Gusto niya, dito na lang kayo sa bahay mag-celebrate. Ikaw na lang ang magparating sa iba. Tatawag ulit ako para alamin. Sige po, ako na pong bahalang magparating sa kanilang lahat. Babay po. Bakit? Galit ka ba sa akin, Berta? Galit? Wala akong galit. Sa lahat. Ikaw naman ang tatanungin ko, ha? May galit ka ba sa akin? Wala. Sinungaling ka. Traidor kayong lahat. Sandali lang, hindi kita maintindihan. Ano ba problema? Ay, nako. Akala niyo siguro, hindi ko kayo mabubuking? Pwes, alam ko ng totoo. Alam ko yung lalabas kayong lahat mamayang gabi para i-celebrate ang birthday ni Betty. At hindi ako kasama sa lakad na yan. Pues hindi siya pinayagan ng kanya papa. Aba, nasisirada pala ito ng ulo eh. Alam mo, Berta, dalawang side effect sa'yo ng pagdadayat mo. Tumataba ka at napapraning ka. Patingin ka na kapatid, masama yan. Hoy, Sophia, pwede ba? Hindi ako tumataba at lalong-lalong hindi ako napapraning. Kung alin niyo ko isama, sabihin niyo na maayos. Hindi yung tinatraidor niyo ako. At mula ngayon, ha, tatandaan ko na yan. Hoy, kayong dalawa, wala kayo sa palengke para magsigawan kayo. Nasa opisina kayo. At hindi kayo binabayaran para mag-away lang. Hoy, babae! Huwag mo kami pakialaman, pwede ba? Ang atupagin mo ay ang paghahanap ng bulag na lalaking magtsatsaga sa ugali mo. Maldito na, siksik pa. Berta, ano bang problema? Huwag niyo akong kausapin. Traidor kayong lahat. Sige, Sophia, huwag ka na mahiya. Malaya ka sabihin sa kanila kung anong nalalaman mo. Ay, naku, Sophia. Ano bang problema nito, babaeng to? Sabihin mo nga. Hindi ko alam. Basta bigla na lang siya nagalit at nagsisigaw dyan. O sige. Ako na lang ang magsasabi. Alam ko naman ang plano niyo na lumabas mamayang gabi para i-celebrate ang birthday ni Betty nang hindi ako kasama sa plano niyo. At salamat dahil kinatuwa ko ng gusto ang balitang yan. Ano daw? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo ng chismis na yan? Hindi totoo yan, ano? Anong hindi totoo? Mama ni Betty mismo nagsabi. Kausap ko siya kanina sa telepono at dilig na dilig ng tenga ko ang sabi niyang iniimbitahan daw si Betty ng mga kaibigan niya dito sa Ikomoda na lumabas para mag-celebrate mamayang gabi. Ay, wala akong alam dyan. Ay, wala rin akong alam dyan, ha? Baka si Sophia meron. Meron ba? Sandali lang, bakit ako na naman? Hindi rin ako, no? Sa dami na iniisip kong problema, maisingit ko pa kaya sa